Nasaan na ba ako? Kanina pa ako nagpapaikot-ikot. Mapaparusahan na naman ako ng ilang rounds nito. Ano yun? Lintik na! Huwag kang maingay. Kung hindi magiging hapunan ka. Ano ba yun? Aswang yun. Kaya huwag kang maingay. Para hindi tayo mapansin. Halika, sumunod ka sa akin. Dinala niya ako sa isang kubo na may kalayuan. Nang tanggalin ng babae ang kanyang saklob na salakot at balabal na gawa sa dayami, iniladlad noon ng isang magandang babae na may kaputian. Medyo payat at may mahabang buhok na abot sa kalahati ng kanyang likod. May maliit siyang muka at matangos na ilong. Kung totoo man ang love at first sight, sa tingin ko, yun ang nadama ko noon. Dito na muna tayo hanggang sa magliwanag. Takot sa sikat ng araw ang mga aswang. Sa tansya ko, mag-aalas 2 na siguro ng madaling araw. Malapit na doon. 2:25 a.m. na. Sa ayos mo, sundalo ka. Anong ginagawa mo sa suka na nag-iisa? Nasaan ang troop mo? Nakakahiya mang aminin, miss. Naligaw ako. Napahiwalay ako. Ha? Sundalong naliligaw? Ano nang mangyayari sa ating sandatahang lakas? Kung ang isang sundalong kagaya mo ay nawawala. Hindi ka naman siguro piloto, no? Ha? Bakit mo na itanong? Dahil kung piloto ka, tapos nakasalamin ka, maiiyak na lang ako. Dahil ang alam ko, isa sa mahalagang requirements ng piloto, malinaw na mata. 20/20 vision ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ako piloto. Sundalo lang. Sundalo. Hindi sundalo lang. Lahat ng okupasyon mahalaga. Kahit ang pagiging basurero mahalaga. Politiko ka siguro, no? Ha? Anong sinasabi mo dyan? Politiko na nasa liblib? Anong nasasakupan ko? Puno, maligno, aswang? Yung pananaw mo. Kadalasan mga ganyan ang politiko kung magsalita. Lahat kayo mahalaga. Anumang okupasyon ninyo, saan mang sektor kayo. Mga politiko. Magaling lang naman sila kapag eleksyon. Nangunguha ng boto ng tao. Kapag napaupo na, kung hindi trapo, ningas kubon. Lahat nawawalang pagiging tao. Nagbabagong anyo at nagiging buwaya. Kung ganon, kaya ka nandito sa sukal, isa kang... Kapag sinabihan mo ako na NPA ko, sasampigahin kita. ano ka ba talaga? Bigla na lang nanahimik ang magandang babae. Tumitig siya ng matagal sa akin at unti-unting lumapit. Nakaramdam ako ng kaba. Alam kong sundalo ako pero may kakaiba sa galaw ng babae. Para bang gusto niya akong kainin? Nang huminto siya sa tapat ko, bigla siyang umisi. Tapos biglang, Bakit? Anong problema mo? Parang masarap ka. Ano? Teka, miss. Hindi magandang biro yan, ha? Mukha ba akong nagbibiro, ha? Kakainin kita! Wag! Maawa ka! Naniwala ka talaga? Akala mo kakainin talaga kita? Nakalabas ka ba sa mental, ha? Sinong matinong tao mananakot ng ganon? Bakit? Kabilib-bilib ba? Sabi nga nila, aswang daw ako. Kaya wala ni isa man sa mga fiancé ko ang nagtagal sa tabi ko. hindi ko alam kung aamuin ko ba siya o pababayaan. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pakiramdam ko may mabigat siyang pinagdadaanan pero syempre, nakaramdam din ako ng takot. Baka mamaya may pigtal na kwerdas talaga sa ulo yung babae. Maging laman pa ako ng dyaryo. Headline, sundalo na patay ng baliw sa liblib. Nakaramdam ako ng kilabot nang maisip ko yun. Pasimple kong ipinilig ang ulo ko ng...
tao ako. Ano nga namang diwata na pakalat-kalat na nagmabuting loob na tulungan ka? Ano, Kylo? Oh, anong tinititig-titig mo dyan? Kung sabi mo, nalulungkot ka na makakita ng sundalong kagaya ko na nawawala sa kasukalan, ako naman nalulungkot na isiping ikaw ay makabagong Pilipina. Parang may tililing ka eh. Baka makabagong sisa, pwede pa. Ah, ganon. Sana pala ipinalapan na lang kita dun sa aswang. Yung aswang, ngayon lang ako nakakita ng ganon. Ang buong akala ko, kwentong kutsero lang yun. Ako din. Ngayon lang ako nakakita ng ganon ng aktwal. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa totoo lang, nakikipagtawanan ako sa'yo at pinagtitripan kita. Pero sa totoo lang, ang bigat-bigat ng dinadala ko. Bakit? May kilala kang aswang? Kamag-anak? Ayokong isipin. Ayokong maniwala. Ikaw ba, sir? Nakaranas ka na ng sitwasyong may dapat kang sabihin, pero hindi mo alam kung tama mo bang sabihin? Yung alam mo ang tama, pero naiipit ka ng sitwasyon. Oo. Sa aming trabaho, madalas ang ganyan. Susubukin ang tibay ng bagang at ng dibdib mo. Anong ginagawa niyo kapag naharap kayo sa ganong sitwasyon? Hinaharap lang. Hinaharap lang? Sa mga sitwasyong mahirap pagdesisyonan, ang pinakamagandang gawin ay harapin lang. Takbuhan mo man ang mga bagay-bagay, hahabulin ka pa rin. At maaabutan ka. Ignorahin mo man, patuloy pa din ang problema, di harapin. Sa bagay, tama ka. Tila ng ulan. Shh! Yung aswang. Oo. Kaya huwag kang maingay dyan. Hindi ko gusto maghilamang dyan. Bakit parang galit na galit? Hindi ko alam. Habang nasa paligid lang ang aswang, nanatili kaming magkatabi noong babae na nakasiksik sa tagong parte ng kubo. Halos mapugto ang aking hininga gawa ng kaba at ganoon din ang babaeng aking kasama. Kita ko ang eratikong pagpintig ng ugat sa kanyang liig. Natawag ko yata ang lahat ng santong kilala ko sa pakikiusap na huwag kaming makita noong aswang at sana'y umalis na yun. Butit hindi tayo napansin. Ligtas na ba na gawin mo yan? May sumisilip ng liwanag sa may silangan. Siguradong nagbalik na din sa anyong tao ang aswang na yun. Hindi niya gugustuhin abutin ng sinat ng araw. Kung hindi, maaabos siya. Salamat. Ako si... Huwag na tayong magpalitan ng pangalan. Hindi naman na tayo magkikita. At ipapanalangin ko din na hindi na tayo magkita kailanman. Hilingin mong mabuti sa itaas na wag nang mag-cross pang landas natin. Bakit naman? Walang magandang dulot ang mapadikit sa akin. Ang sino mang nagkakaroon ng ugnayan sa akin ay napapahamak. Paano naman napapahamak? Namamatay. O di kayo nasisiraan ng bait. Sayang ako mangyayari yun sa'yo. Ah... Okay. Sige. Una na ako. Wag! Ha? Ano? Bakit? Anong problema? May kailangan ka ba sa akin? Natural. Bata ka pa. Sayang ka. Kaya wag ka munang mauuna. Natawa ako dun ah. Ingat ka. At salamat. Susubukan kong sundin ang payo mo. Saan ang punta mo, sir? Sa kampo namin dito. Mali ang tinatahak mong daan. Boy, labo ka talaga. Ano? Itong nasa kaliwang daanan mo. Basta tumbukin mo lang. Tapos kapag nakarating ka sa dulo, yung nasa kanan ang piliin mong daan. Mararating mo ng kampong.
Ganun ba? Salamat. Ganon ko siya nakilala. Walang pangalan, pero nakatatak ang mukha niya sa aking isipan. Ika-9 na ng Mayo ngayon taong 2025. Isang Biyernes na puno ng init at halimuyak ng star anise. Nakaharap ako sa malaking kaldero ng pares nang makarinig ako ng malamyos na boses mula sa cellphone ng aming customer. Nang makita niya akong nakatitig, lumapit siya sa akin at pinakita ang isang channel na may picture ng babaeng morena na may hawak na diary. Doon ako nahikayat na sumulat sa inyo. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang aking karanasan noong bagong kaaalis ko pa lamang sa serbisyo. Malapit na po akong magsisenta ngayon. May naipundar akong paresan at katulong ko si Mrs. na gumagawa naman ng homemade ice cream sandwich. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ito po ang aking karanasan noong buwan ng Mayo taong 2000. Lucas! I miss you. Kumusta ka na, baby? Parang namayat ka yata Hi, Veron. Parang lumusog yata tayo ng konti. Malapit ka na maging gasol. Kakaasar ka talaga. Dapat yata itinapon ka na sa Nocor. Baka sakali makita mo ang alindog ko. Nasaan? Tol, pumupugi tayong lalo Nick! Parang nadagdagan din yung kargada natin sa midsection Gagi abs yan. Silent yung F at L sa unahan. Balita ko, nagpatsik ka kaagad sa service Bakit? Oo, tama yun. Sa wakas, tumama din ng chismis. May mas higher being na nagpapatawag sa akin. Magpapari ka na? Gagi. Hindi. Naku po, Lord wag. Magkakasala lang ako sa loob. Si Airpods, pinauuwi na ako. Ganun ba? Bakit? Ipapamana na sa'yo ang asyenda? Asyenda ka dyan. Hindi. Ikakasal na ako. Ano? Nakakita na po ba kayo ng flying saucer? Halos naging ganun ang mata nila sa sinabi ko. Itinala ko yon sa diary ko. Hindi ako mahilig sa diary pero kung nasa serbisyo ako, tinuruan ako ng aking kasama na mag-diary. Naalala ko pa ang bilin sa amin. Huwag maglagay ng importanteng detalye na may kinalaman sa organisasyon. Pero ilagay namin ang mga mahahalagang bagay na may significance sa amin. Lupit din naman ang airpods mo. Yapanin ang kandado ng gate nyo. Kailan pa yan? Kupong-kupong pa yan Nasaan na si Mang Salarino? Bakit hindi yata tayo sinalubong Nako, nag-a-assist na naman siguro dun sa albularyo ko no na sinasamahan niya. Parang maliliit pa tayo. Mula nang maging assistant doon ang airpods mo. Alam mo na bang pangalan? O nakita mo na ba yun? Hindi. At hindi ako nagtatanong. Sabi niya secret. Hayaan ko na. Pero yung albularyo na yun ang umagaw ng future mo, honey. Who died and made you the sun? Ikaw, kapag hindi ka tumigil, titigil ka ng paghinga. Gusto nyo lahat kayo mawala ng hininga. Opo, Madam Venus. Sina Veron at Nick lang po ang nagulat. Sa pagkakaposisyon ng lock ng gate namin, alam ko na nasa loob lang ng bahay si tatay. Ugali na niya yun. Parang personal joke na naming dalawa. Ang totoo po niyan, malakas ang vibrations ko. Tawagin na nating tamang hinala, kutob, gut feel. Ang luma na ng biro ni tatay, benta pa din sa inyong dalawa? Magandang umaga tay, mano po? Ikaw ga si Lucas ko. Hindi ka magulat. O kumusta na? Eto, buhay pa. Awa ng Diyos. Grabing trumabaho ang Anghel de la Guardia ko Pumasok na muna tayo sa loob.
makapagpahinga din itong dalawang nervyosong ito. Tatay talaga. Tumalo ng puso ko dun May isa pa pala akong anak. Kailan niya kita inampon? Ang sama yung dalawa. Pwede kitang ampunin bilang kapatid, Veron. Magiging mabuting kuya ako sa'yo. Kapatid, yun lang ang tanging pagtingin na kaya kong ibigay kay Veron. Maganda siya. A perfect 10. Sexy parang manikin. Matalino. Cum laude lang naman siya nung makatapos ng college. Oo, complete package. Pero para sa akin, hindi siya ang babaeng nais kong pakasalan. Isa sa magandang itinuro ng tatay ko, kung hindi mo gusto, huwag kang magbigay ng motibo. Good morning, anak. Nakaluto na ko ng umagahan niya. May bisita kayo, Tay. Nasa banyo kagabi. Ginulo ka ba, anak? Hindi naman po. Pero medyo nakakagulat. Kung ayos lang sa'yo, pabayaan mo na natin. Mainam na may bantay din itong bahay. Pero hayaan mo mamaya. Magpapausok ako para hindi na managdagan pa ang pupunta dito. Saan naman galing yung pausok nyo, Tay? Doon sa tropa nyong albularyo ko, no? Tay, Ano yun? anong nangyari? Bakit niyo ako pinagkasundo? May utang ba kayo? Binablackmail kayo? Walang ganun, anak. Nagkasundo lang kami ni Kapatring. May anak akong lalaki at siya naman ay may anak na babae na inihahanap niya ng asawa. Ganun ba? Galit ka ba? Kung galit po ako, hindi ako magbibitaw sa serbisyo at tatakbo pa uwi sa inyo. Ang totoo dyan, nakiusap ang kaibigan kong albularyo. Si Kapatring? Na hindi ko nakita kahit kailan? Oo, may mga anak siyang babae. Si Veron. Oo, isa sa anak ni Patricio, si Veron. At, Sino to, Tay? hey mate, hold your... Tay, sino siya? Kumalma ka muna, okay? Alam ko kakaiba ang ganda niya. At hoy, tinititigan mo ba ng masama ang tatay mo? Ha? Tay, sino po siya? Okay. Siya si Anika. Ang stepdaughter ni Patricio. Anika? Anika. Anika. Bagay ang pangalan niya sa kanya. Kilala mo siya? Sinabi ko kay tatay ang pagkikita namin ng isang magandang babae na tisay. Ang pagtulong niya sa akin sa gitna ng sukal. Maging ang katotohanang na love at first sight ako doon sa babae. Tatangu-tangu lang ng ulo si tatay at nang matapos akong magkwento, Kilala mo pala siya. Pero hindi niya ibinigay sa akin ang pangalan niya. Hindi na daw kami magkikita. Mahal mo. Handa akong pakasalan siya. Kung siya ang pinagkasundo niya sa akin ni Kapatring. Hindi naman ako kukontra. Pero Wala akong masabi na. Pero anak, halata naman. Kaya spill niyo na lang. Ano yung pera ninyo? balitang aswang ang babae niya. Ano po? aswang. Kumakain ng lamang loob ng tao. Nilalang ng dilim. Komporme sa uri. Pwedeng makahawa ang laway kaya pwede akong maging aswang kung mahalikan ko siya. Siguradong aswang na rin ako kapag nagsalo kami sa isang mainit na sandali at nag-isa ang aming mga katawan. Nag-aalala ba ako? Oo, medyo. Pero iba ang sabi ng pakiramdam ko, Madam Venus. At hindi pa nagkamali ang pakiramdam ko. Kaya naman...
Saan ba tayo pupunta? Sa may amin na to Oo nga, no. Nakapunta ka na dito, Nick? Ikaw ayaw mong tanggapin ang mga imbitasyon ni Veron Ayan tuloy, hindi mo alam. Dahil nakaarkila na ako ng jeep Saan ba talagang punta natin? sa bahay ng kaibigan kong albularyo. Kay Kapatrik, medyo liblib ang lugar niya. Kaya bihirang puntahan ng mga sasakyan. Bakit hindi pa kayo nagpasundo? Kung nalalayuan kayo, mabuti pang kayo ay sumakay na ng jeep papuntang bus terminal. Bumalik na kayo sa Parañaque. Ay, hindi naman po. Si tatay naman talaga Lumapit na ang jeep. Ang tagal daw natin. Tayo na. Isang oras na biyahe. Mula sa mausok, maingay at mataong lugar ng terminal, unti-unting nagbago ang tanawin. Naging mapuno. Medyo masukal at may kalamigan ang simoy ng hangin. Iginala ko ang aking paningin at natagpuan ang aking sarili na gusto ko ang lugar. Habang nasa biyahe, nakatulog na si Veron. Nakasindig siya sa akin. Sinenyasan ko si Nick kung gusto niyang makipagpalit. Agad namang umayo ng loko. Ano naman pong naisipan ninyo, Manong? At dito pa kayo sa parting ito ng probinsya nakaisip na magbakasyon. Bakasyon? Hindi Ikakasal itong anak ko sa dalaga ng kaibigan ko. Doon sa anak ni Kapatrik. Nako! Yung si Kapatring na dayo dito. Oo, 2 beses lang nababalo. Kaninong anak? Balita ko. 2 anak nun. Yung isa nasa Maynila. At yung isa... yung isa ay parang ikinulong na lang sa bahay. ikinulong sa bahay. Abay, bakit naman? Balitang mamamatay kapitan daw. 2 beses na yung pilinanong ipakasal, pero 2 beses na din na hindi natutuloy. Bakit hindi daw natutuloy? Ito ay sabi-sabi lang. Pero madami ang nagsasabi na may saswang daw ang nakakabatang anak na babae nung si Kapatring. Ang unang fiancé, natagpo ang wala ng buhay at chinap-chap. Habang ang pangalawang fiancé naman ay nabaliw sa takot. Narating namin ang lugar. Halos papalubog na ang araw. Parang may demonyong nahabol sa driver ng jeep na agarang umalis. Pagkababa namin ng jeep, narinig ko pa na sinabi ng tsuper na ayaw niyang abutan ng gabi sa lugar. Dito? As in dito talaga? Oo, dito nga. Bahay namin to Celerino! Mabuti tumabot ka. Sakto, kababalik lang ng Veron. Tay? Ito bang tinatawag ninyong Kapatring? Sinong tatay mo? Nagpaampun ka na ba sa ibada? Tinatanong ka ng tatay mo, Veron. Sagutin niyo munang tanong ko, Tay. Mang Celerino. Oo. Ay siya nga ang magaling na albularyong si Kapatring. Bakit? Tatay ko to Patricio pong pangalan niya. Oo, alam ko. Pero ang albularyo na pangalan niya ay Kapatring. Albularyo. Oo. Ang tanging alam ko lang, mahilig sa halaman ng tatay ko. Ay, nako anak. Marami kang hindi alam sa akin. Ang ibig niya bang sabihin? Ipinagkasundo po ninyo si Lucas kay Veron? Talaga, Tay? Kami po ni Lucas ang ikakasal. Maraming salamat. Hindi. Hindi? Hindi. Si Anika
ang ipinagkasundo kong ikasal sa kanya. Hindi ako papayag. Itigil niyo na pong pagkuha ng mga pwedeng ipagkasundo sa akin. Pauwiin niyo na po sila, Tay. Anika anak, nandito na ang ipinagkasundo ko na mapapangasawa mo. Sundalo yan. Sabi ng tatay niya, umalis daw sa serbisyo para lang magpakasal sa'yo. Ikinagagala kitang makilala, Anika. Ikaw? Kahit bakas ang pagkabigla sa mukha niya, hindi no nabawasan ang ganda ng kanyang mukha. Para sa akin, lalo siyang gumanda mula nang makita ko siya. 2 taong makalilipas mula ng gabi na yun. Sa gitna ng tensyon sa pagitan naming dalawa, nagawa ni Kapatring na anyayahan kami na pumasok sa loob ng bahay. Luma na yon pero maganda at may kalakihan. Tay, ilang beses ko na pong sinabi. Ayoko na po sa ipinagkakasundo niyo ako. Willing naman ako, Anika. Mawalang galing na sa'yo, ha? Pero sino ka nga ulit? Ako si Lucas. Ako ang fiancé mo. Hindi pa kita fiancé. Dahil hindi pa ako umaayon. Makikisuyo ako, ha? Huwag ka na munang sumingit. Huwag mong binabastos ang bisita ko. Bisita mo? Bisita mo talaga? Hindi siya sa'yo at hindi siya kahit kanino. Kaya manahimik ka dyan. Ano? Anak, Anika, makisuyo naman ako. Kilalanin mo muna si Lucas. Ay, ano nga po bang tawag sa akin? Anika, Serial fiancé killer. Kahit po ang mga bata sa bayan yan ang bansag sa akin eh. At ikaw, Sir Lucas, wala ka mang bait sa sarili. Ano't umaayon ka sa kasunduang ito, ha? may tiwala ako sa tatay mo. Isa pa, gusto kita. Ano? Hindi yan totoo, Lucas. Huwag! Oo, tama siya. Wag. Umalis na kayo ng tatay mo. Bukas na bukas din. May tanong ako sa'yo, Anika. Isa lang. Oo o hindi lang. Ano yun? Nandidiri ka ba sa presensya ko? Ako ba ang uri ng tao na mas nanaisin mo pa na humalik sa isang kobra? Kesa ang mga kasama ko? Ano? Anong klaseng Oo o hindi lang. Hindi naman. Tapos ang usapan. Ha? Tay, Kapatring, pumapayag po ako na ipagkasundo sa anak ninyo. Balae. Nababaliw ka na ba? Isa akong aswang. 2 magkasunod na fiancé ko ang hindi magandang sinapit. Oo na, alam ko. Ang isa natagpo ang naging chop-chop man. At ang isa, nabaliw daw dahil sa takot. Yun naman pare. Kanselahin na natin ang... Ayoko. Ano? Hindi yan maaari. Ayoko! Hindi pwede! Magkakamatayan muna tayo. Gusto mo bang mamatay? Anika, isinusumpa ko. Hanggang sa makasal tayo, mananatili akong buhay para sa'yo. At para isilang deal, hinawakan ko siya sa kamay para sa isang handshake. Bago ko bitawan ang kamay niya, binigyan ko siya ng magaan na halik sa kanyang pulsuhan. Isang hindi mo alam ang pinapasok mo ang naging sagot niya sa ginawa ko. Bagay na tama pala siya. 1 linggo ang naging preparasyon at sa mga oras na yun, unti-unti kong nalaman ang mga bagay sa buhay ni Anika. Ay. Unang araw ko sa liblib na lumang bahay. Mapayapa naman ang tulog ko. Hindi ko mamasamay na magtayo ng bahay dito. Anak, Good morning, Tay. sabi na't gising ka na. Train sa kampo, Tay. Bakit po? Kapag handa ka na, bumaba ka kaagad. Handa na ang umagahan natin. Kakausapin ka na muna namin ni Kapatring bago kami umalis. Sige ho.
Maliligo lang ako saglit. Nick! Nick! Nasaan ka? Pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ni Nick, wala siya sa kanyang higaan. Iniligid ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto pero wala siya doon. Hanggang sa narinig ko ang lagaslas ng tubig sa banyo. Dahan-dahan akong lumapit, armado ng plorera na nahagip ko mula sa tukador na nadaanan ko. Buong ingat kong itinulak ang nakaawang na pinto ng banyo at Nick! Nick! Magandang umaga po. Sino po sila? Ako po si Lucas. Ang mapapangasawa ni Anika. Ano pong nangyari dito? Nick! Naku po! Kayo po pala si Sir Lucas. Lucas na lang po. Ano pong nangyari sa kaibigan ko? Hoy! Nick! Gumising ka! Pinapagising po kasi kayo ni Ma'am Beron. Ang akala ko po dito ang kwarto nyo. Nakailang katok na po ako pero hindi po sumasagot. Kaya pinasok ko na. Saktong sumisilip ako sa banyo. Palabas naman siya. Nagulat po. tipikal na matanda yung Ale na nakilala ko kalaunan na si Aling Maring. Ang tanging kakaiba sa kanya ay ang puting-puti niyang buhok at ang pananilita niya na tila ba parte ng cast ng Regal Shocker. Alam niyo yun? Tipong malamig na may kabagalan sa pagsasalita. Isama niyo pa ang tawa niya na parang tila ba humihigit ng hininga kung saan. Mapula din ang mga ngipin niya. O, kumusta na si Nick? Ayos naman na po. Maliban sa bukol at sa nasaktang pride bilang lalaki, wala naman siyang seryosong sugat. Bakit niya po gusto makausap? Aalis kami ng tatay mo. Ay mga 2 gabi kaming mawawala. Saan ang punta ninyo? May nagpapagamot, anak. Sasamahan ko itong si Kapatrik. Ay total ay pumayag ka nang maging parte ng pamilya namin. Ibibilin ko sa iyo ang bahay. Pati ang aking mga dalaga. Lalo na ang aking anak na si Anika. Sige po. Mahalaga ito. Kaya makinig kang mabuti. Huwag na huwag mong hayaan na makalabas si Anika na mag-isa. Okay. Bakit po? Nasa bahay na ito ang proteksyon ni Anika. Pati ang proteksyon mo na rin. Huwag mo din siyang hahayaan na abuti ng takip silim sa labas. Huwag na huwag. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Naiintindihan ko po. Hello, Maring. Kumusta ka? Ay, Celerino. Ay, mabuti naman ako. May lakad ulit kayo ni Patreng. Oo, makikisuyo sana ako na bantayan mo sila. Sige, makakaasa ka. Bandang tanghali umalis na sina tatay. Maaring sobra lang akong mag-isip. Pero pakiramdam ko, front lang si Kapatring ng tatay ko. Na baka si tatay ang totoong albularyo. Pero paano? Wala akong makitang palatandaan sa bahay namin na silbing patunay na albularyo si tatay. Maliban sa palaspas na normal lang naman sa bahay ng bawat Katoliko. Dahil doon, ikinibit balikat ko na lang ang aking naisip. Baka imahinasyon ko lang yun. Saan ka pupunta? Alam mo, kahit pahintayin mo na makatulog ulit ako, hindi ka pa din makakaalis. Bilin yun ng tatay mo. Hindi ka ba kikibo dyan? May tao dito eh. Oh, bakit ka nakatitig? Anong problema? Ngayon lang ba kayo pumunta rito? Oo. Yayayain ka sana namin pumunta sa bayan. 5 minuto lang ang layo nun dito. Mayaya nga si Anika. Naku,
Wag na. Hindi naman yung sasama eh. Kahit na. Subukan pa din natin. Iniwan ko sa may duyan si Veron at Nick at umakyat ako sa second floor noong bahay kung saan nandoon ang silid ni Anika. Nakaawang ang pinto noon. Nag-aalala ako na baka ikagalit niya ang aking pagpasok nang walang pasabi. Kaya naman pinili ko ang kumatok, ngunit walang sumagot. Napagalaman ko na wala siya sa kanyang silid. Pero Anika! Nandito ka ba? Anika? Anika? Eto palang kwarto niya. Ang simpleng babae naman. Walang masyadong arte sa katawan. May tao ba dyan? Ha? Ano yun? Diary? Teka, mali ito. Hindi ko dapat basahin ang bagay na to nang walang pahintulot. diary ni Anika ang nakita ko na nakabukas at maingay na nalilipat ang mga pahina noon dahil sa hangin mula sa bukas na bintana ng kanyang kwarto. Kasama ang ugali man, hindi ko maiwasang basahin ang laman ng pahina na tumambad sa akin. Ha? May 15, 1998, Biyernes. Pista ng San Isidro dito sa amin. Makulay ang gabing ito dahil sa mga paputok. Masaya ang paligid. Ngunit taliwas yun sa nararamdaman ko. Ngayong araw, namatay ako sa pangalawang pagkakataon. Kriminal ba ako? Masamang tao na iniimbestigahan mo? Hindi. Kung ganon, ugali ba ng sundalong makialam sa pribadong bagay na pag-aari ng iba? O si Zero ka lang? Napapasok lang ako. Dinatnan kong nakaawang ang pintuan ng kwarto mo eh. Anong kailangan mo? Nagyahiya si Veron at Nick sa bayan. Sama ka? Di na. Dito na lang ako sa bahay. Si Aling Maring lang ang makakasama mo. Sanay na ako. Oo, pero hindi kapag nandito rin si Veron, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang ako nakapunta dito sa inyo. Pero alam ko ngayon lang ulit nakauwi si Veron sa inyo. Umaalis ang tatay ko sa amin para samahan ng tatay mo sa mga lakad niya. Ano naman ngayon? Sigurado ako na sa mga panahon na yon, si Aling Maring lang din ang kasama mo dito. Anong meron sa inyo ni Veron? Wala. At kung alam mong makabubuti sa'yo, uuwi ka na lang sa inyo. Lilimutin mo ng kasunduang ito. At pwede ba, makikisuyo, umalis ka na sa kwarto ko. Mayo 16 taong 1998. Sa sukal na lugar, madaling araw. Tanda mo ba? Yun ang araw na nagkita tayo. Ano nangyari bagong araw na yon? Bakit ka nag-iisa sa lugar na yon? Dahil yun ang pangalawang araw na namatay ako. At ang araw na tinanggap ko nang mamamatay na lang ako ng mag-isa. Kung wala ka na sasabihing iba, makisuyo ako ha. Hayaan mo na ako mag-isa. Unang gabi na wala si tatay at kapatring, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may gumagalaw sa paligid na hindi ko nakikita. Nagdesisyon akong lumabas ng aking silid upang magpahangin sa may likod bahay. Magkatabi lang ang aming silid ni Nick. Kaya naman sinubukan ko siyang katukin, pero walang sagot. Inisip ko na lang tulog na siya, kaya nagpasya na akong bumaba mag-isa. Gising pa kaya si Nick? Mayaya nga kahit isang lata lang. Nick, gising ka pa? Gusto mong uminom? Isang lata lang, pampatulog. Tulog na siguro to. Nasa may likod bahay lang ako. Kung sakaling gusto mong sumunod.
Bukas ang pinto ng likod bahay? Ha? May tao ba dyan? Si Anika ba yun? Hoy! Tahimik ang gabi. Tapos may biglang tumapik sa balikat ko. Halos panawan ako ng ulirat nang lingunin ko si Aling Maring. Ngiting-ngiti pa siya, kaya kitang-kita ang mapupula niyang ngipin na nalaman kong dahil sa nganga. Ewan ko ba sa matandang yun? Pero parang natutuwa siya na may natatakot o nagugulat dahil sa kanya. Hindi naman siya nananakit, pero ang biglang pagbuglaw ng ganon, talaga namang makatigil puso. Aling Maring naman eh. Bakit? Ay natakot ka ba? Oo. Halos tumigil po ang puso Ay, ko. ganun ba? Huwag ka sa akin matakot. Kundi sa aswang. Basta nakakatakot po ang tawa niyo sa totoo lang. Kahihina nyo naman. Anong tawa bang gusto nyo? Ganere? Tama na po, sige na po. Lalo po akong kinikilabutan dito eh. Ay siya! Pumasok na kayo sa loob. Ay doon na lamang kayo sa may harapan, mag-inuman. Dadalhan ko kayo ng maning song-song para mapulutan. Okay na po kami dito sa likod bahay. Huwag ngayong gabi. Ayoko na siyang makitang umiyak uli. Kahit anong tanong at pilit namin kay Aling Maring, hindi na niya nilinaw kung sino ang tinutukoy niya at kung anong ibig sabihin niya doon. Basta tumalikod na lang siya at seryosohang sinabi na huwag kami sa likod bahay magtigil ng gabing iyon. Kinabukasan kahit napuyat ako, nang nagdaang gabi, maaga akong nagising. Nagpa siya akong tumakbo muna para pawisan at tuluyang magising ang aking buong sistema. Pagbalik ko, Ibang klase talaga kapag nakakatakbo sa umaga. Ang sarap sa pakiramdam. May naglalaba? Ang aga naman. Sino kaya yun? At bakit nagkukusot? May washing machine akong nakita. 2 pa nga. Siya pala. Magandang umaga, Anika! Ang aga mong nagising ah. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba gising? Oo. Narinig ko na may ingay mula rito. Kaya tiningnan ko. Ikaw pala yon. Kanina ka pa ba dyan? Kararating lang. Nanak mo ako kanina para pawisan. Anong nilalaban mo? Bakit? Puro putik at puro dugo ba yan? biglang tinakpan ni Anika ang bibig ko. Puno ng takot ang mga mata niya na tumingin sa paligid. Parang may hinahanap. Hindi niya pansin ang katawan niya na nakalapat sa akin. Tanging mga basang damit namin ang pagitan. Basa siya ng tubig sa paglalaba. Ako naman, basa ng pawis gawa ng pagtakbo. Ramdam ko ang panginginig niya, maging ang malakas na tibok ng kanyang puso. Bagay na ipinagtaka ko. Huwag mo na lang pansinin. Kalimutan mo na lang na nakita mo ako na ginagawa ko ito ngayong umaga. Basta, ituring mo na lang na wala kang nakita. Pakiusap. Bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Nakita kita kagabi na suot ang damit na yan. Naglalakad ka sa talahiban. Ano? Nakita mo ako kagabi? Oo. Magpapahangin sana ako dito sa likod bahay nang makita kita. Tatawagin sana kita pero... Lucas, nasan ka? Nandito ka ba? Dito tayo sa likod ng kalan. Bilis! Ha? Ano? Bakit? Huwag ka nang maraming tanong.
Ibinuhos niya sa aming dalawa ang tubig na inabutan kong gamit niya sa paglalaba noong damit. Halong sabon at kalamansi yun. Pilit niya kaming pinagkasya sa likod ng lamesang pinagpapatungan ng kalan at sinenyasan niya akong manahimik. Lucas? Ay, ano ba yan? Sino bang buwisit ang naglalabad dito? Ay, talaga namang ang sang-sang ng kalamansi. Naku, siguradong ang gagang si Anika na naman yun. Humanda siya sa akin. Aling Maring! Nasaan ang impact ng si Anika? Nasaan? Pakiusap. Kung mahal mo ang buhay mo, wag na wag mong babanggitin kay Veron na nakita mo ko kagabi. Wag mo ding banggitin na nakita mo ko naglalaban ng damit ngayong umaga. Kahit ang estado ng damit na aking nilalabahan. Bakit? Anong problema? Basta. At kung sakali na sabihin niyang aswang ako, wag kang kukontra. Maniwala ka na lang. Noong una, hindi ko maintindihan. Bakit gano'n na lang ang pagpupumalit ni Anika na umayon ako na aswang siya? Alam kong hindi. Sigurado ako na hindi. Pero anong patunay ko? Ang kalamansi sa labada niya? Sapat ba yun? At bakit puro putik at dugo ang damit na suot niya kagabi? Nang sumunod na araw, isang bisita ang dumating. Lalong gumulo sa isip ko sa narinig kong balita niya. Sino kaya yun? Baka yung nag-iisang kaibigan ni Anika. Teka, titingnan ko. Sige, ako naman kukuha ng maiinom nating tatlo. Magandang umaga po. Sino po sila? Ay, ang pogi mo naman. Tama ba itong bahay na napuntahan ko? Ay, mukhang tama naman. Ano pong kailangan ninyo? Ikaw? Ay, hindi. Ay, ano pa yan? Ang gaganda naman kasi ng muscles mo, ihoy. Bulera po kayo, no? Ay, hindi ano. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bahay ito ni Kapatring, hindi ba? Opo. Pero wala po siya ngayon. Kasama niya yung Celerino. Opo. Sino po ba kayo, ma'am? Ako si Aling Luning, kapitbahay nila ako dyan sa Ibayo. Suki din ako sa pagpapaalbularyo. Ganun po ba? Kaso wala po sila. Eh, di naman silang pakay ko. Si Anika, nandyan pa. Ano pong kay... Aling Luning? Anika, iya, kumusta? Okay lang naman po ako. Ay, pasensya ka na. Ngayon lang ako nakadalaw. Walang problema po. Tuloy po kayo. Doon tayo sa may balkonahin ng bahay mag-usap. Mahangin po doon. Ay, sige. Tara. Teka. Sino ba itong gwapo na ito? Parang Adonis. Si Lucas po yan. Bisita po ni Itay. Anak po siya ni Mang Celerino. Siya nga. At ako po ang fiancé ni Anika. Hindi ako umahin kahit kailan. Kaya pwede ba tigilan mo na? Ay, ganun pala. Ano pong sadya nyo? Pasok po muna kayo sa loob. Ay, nako sa kanaiha at ako'y mamimili pa. May hatid lang akong balita. Ano po yon? Kaninang umaga, may natagpo ang dayo sa may creek. Wala nang buhay at wakwak ang katawan. Wala nang atay at puso. Bulong-bulungan na kinain ng aswang. Pagkahatid ng balita, nagpaalam na si Aling Luning. Nagsabi na babalik na lang siya para makakwentuhan sa susunod. Pagsara ng gate, agad na bumalik na sa loob ng bahay si Anika at ako naman ay binalikan si Nick. Oh, sino yung lively na alis sa gate? Kaibigan ni Anika. Bakit hindi tumuloy? Mamimili pa daw siya eh. Nagatid lang ng balita. Anong balita? May nakita daw dayo sa may creek. Nilapa ng aswang. Alo, di ba para yatang may shortcut papunta doon sa likod nitong bahay? Doon sa may Talayban? Oh, ano naman? Nung isang gabi lang,
nakita natin si Anika na naglalakad sa Talahiban, di ba? Wala. Biron? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan? Nakita niyo si Anika ng isang gabi sa Talahiban? Oo, magkasama kami ni Lucas noon. Nagpapahangin para antukin. Sigurado ka bang si Anika nakita mo? Siguro. Kapigura eh. At syempre, suot ang damit niya. Bandang papagabi, dumating sina tatay at kapatring. Maaga silang bumalik dahil may nakapagbalita sa kanilang dalawa na hinahanap sila ng kapitan ng baryo. Nais sumangguni tungkol sa nangyaring nilapa na dayo na natagpuan ng wasak na katawan sa creek. Ay, nandito na kami. Welcome back po. Oh, Nick. Nasaan ang iba? Nandito ako, Itay. Heto, naghanda po ako ng inumin nyo. Salamat, Veron. Nasaan si Anika? Katulad ng palagi niyang ginagawa, nagkukulong sa kwarto niya. Nasaan si Lucas? Nandito po. Mano po, Tay? Kumusta naman dito, Lucas? Kumusta si Anika? Ayos naman ho. May dumating po na bisita. Aling Luning po ang pangalan. Nagatid po ng balita tungkol dun sa dayong hinihinalang inatake ng aswang. Ganun ba? Sige, salamat, Lucas. Siya nga pala. Haalis ulit kami mamaya. Dadayuhin namin si Kapitan. Sige po. Aling Maring! Hey, bakit? Ito, pasalubong ko sa'yo. Langkayan. Nako, maraming salamat. Lalabas sana ako nang bigla akong lapitan ni tatay at sinabihang mag-usap kami doon sa kwarto niya. Ibang pagkakabulong niya. Tila may mahalagang nais sabihin. Kaya naman agad akong tumalima. Ginawa kong palusot ang pagtulong ko ng pagbubuhat sa mga gamit niya. Anak, alam ko na ako ang may kasalanan kung bakit ka naipagkasundo kay Anika. Kung gusto mo kumurong, hindi ako tatanggi. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Kapatring. Bakit, Tay? Anong problema? Nag-alala ako para sa kaligtasan mo. Hindi ka ang biro ang mapakulikta sa aswang. Tay, sinasabi niyo po bang aswang si Anika? Tay! Silip po ako! Pasok ka. Tol, bad news ang kasal na to. Mabuti pa, yayain na natin umalis si Beron. Tapos, batsi na tayo ng airpods mo. Umurong ka na habang hindi ka pa nagiging pagkain. Anong sinasabi mo? Dalawa tayo nakakita kay Anika nung gabi. Kung kailan gabi, saka siya lumalabas. Kapag umaga, nakakulong lang sa kwarto niya. Isa pa, kailan muling nakasabay kumain yun? Wala, hindi ba? Baka may dahilan siya kung bakit siya ganon. Hindi naman ibig sabihin nun, ay aswang na agad siya. Ikaw nga, inihihiwalay mo pa ang bawang sa sinangag mo. Tapos ang hilig mo sa atay. Aswang ka ba? Ba yun? Ano ka ba? Nagayuma ka na yata. Imulat mo yung mata mo. May patay na oh. Gusto mo bang ikaw naman ang makitang lulutang-lutang? O di kaya lalagyan ng dilaw na tape? Hindi aswang si Anika. Anak, sigurado ka ba dyan? Oo, Kahit paanong mangyari at kahit anong malaman mo, desidido ka na pakasalan ng anak ni Kapatring. simula pa lang ho nung una. Handa akong pakasalan si Anika. Kahit pa maganib ang buhay mo, ganun ba? Patawad, Tay. Pero kahit po, kung sakali man na ako'y mahawa ng pagkaaswang mula kay Anika,
Hindi na po magbabagong isipan ko. Itutuloy ko po ang pagpapakasal sa kanya. Lana, nalintik ka na. Nalintikan ka na, Lucas. Nababalik ko lang talaga. Unang abay ko sa kasal. Saswang pa nga. Nang lumabas kami ng silid ni tatay, inabutan namin si Veron na nasa may pintuan nun. Sinabi niya na tinatawag na kami dahil handa na ang hapunan. Pero ang sabi ng gut feel ko, may iba siyang dahilan. Muling hindi sumabay ng hapunan sa amin si Anika. Hanggang sa oras na lang nang matutulog na kami, hindi na siya lumabas pa ng kanyang silid. Ngunit ng maghahating gabi, Ano ba, Lucas? Bakit ang bagal mo? Sigurado ka na hindi aswang si Anika, hindi ba? Bakit hindi ka kumilos? Oh, ano yun? Oo nga pala. Pinapakawala ng mga aso dito kapag gabi para magbantay. Tulong! Aswang! Huwag! Huwag, Anika! Huwag! dali-dali akong bumangon sa pagkakahiga at tinakbo ko si Nick na nasa kabilang kwarto. Doon dinatnan ko na nakikipagpambuno si Nick sa nalilang ng dilim. Maitim ang balat noon at makaliskis. May mga matang ubod ng pula at naghahabaan ng mga kuko. Saktong dating ni tatay. Umusal si tatay ng Latin sabay saboy ng asin sa aswang. Nakita ko na tinamaan sa braso ang aswang bago yun umalis. Tulog, tol! Lalapain ako ng futurisme mo! Buksain ka ng kapangyarihan ni Bathala. Salot na aswang! Gagi! Sabihin mo sa asawa mo, hindi ako kasama sa menu at hindi ako masarap. Nasugatan ka ba, Nick? Maliban po sa pride ko, wala na po akong sugat. Mga ilang bukol at pasalang po. Bakit kayo nagkakagulo? Babalik na ako sa aking sila. Bahala na kayo dito. Anyari? Nasaan ang aswang? Aywan ko. Baka daan dyan sa pang-upo mo, nagkakape. Nakakatawa. Mag-ehersisyo ka kasi. Tingnan mo. Hanggang nyo lang ang inakyat mo, hapong-hapo ka na. Nako, katawang pang romansa lang ito. Magsara ka ng bitkada, Nick. Kung hindi mo kaya dahil mainit, kumuha ka ng asin at budburan mo ang mga bintana mo. Magsabit ka din ng bawang. Sasaran ko na lang po. Antok na ako eh. Yun ang isang bagay na nakakatuwa sa kaibigan ko na si Nick. Kaya niyang matulog kahit anong oras, anumang nangyari o kahit anong sitwasyon. Napailing na lang si tatay. Muntik nang mamatay si Nick pero ayun siya at nagsabi sa amin na inaantok na naman siya. Sa lahat ng yon may isang tao na katakatakang hindi man lang sumilip. Si Anika. Kinabukasan, Hindi ganyan. Ayusin mo naman. Anong meron dito? Good morning, Lucas. Tinutulungan ko itong si Anika na magluto. Anong nangyari sa kamay mo, Anika? Bakit ang dami mong lapnos? Lucas, bakit ang aga-aga mataas na yung boses mo? Veron, pasuyo naman ako ng first aid kit. Wag na. Okay na to. Dadalhin na kita sa ospital. Parang masyadong madami ang paso mo. Paso? Asan ka pala kagabi, Anika? Hindi mo pa kami narinig na nagkakagulo kagabi? Nasa kwarto ako. Hindi na ako lumabas. Dahil wala naman ako maitutulong sa inyo. Hindi ka man lang ba nag-alala?
na may sumisigaw na aswang? O baka naman ikaw yung aswang? Nick, ano ba? Tol naman, ano bang masama? Inaalam ko lang naman. Muntik na akong magiglamang tiyak kagabi. Wala kang patunay. Bulag ka ba? Ang dami ng patunay. Iisa-isahin ko. Hindi siya lumabas ng kwarto niya kagabi. Kahit nagkakagulo na tayo. Kaya naman, may lapnos siya sa braso. Sa parehong braso kung saan tinamaan ng airpatch mo, yung aswang. Dahil doon aswang na agad si Anika. Tayong dalawa nakakita na naglalakad siya sa talahibaan. Noong gabi, kinabukasan, may nakita tayong dayo na hinihinalang inatake ng aswang. Sige nga, kontrahin mo yon. Pasagot na ako nang maramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Anika. Nang mapatingin ako sa kanya, isang hindi halatang iling ng ulo lang ang naging sagot niya. Sa puntong yon nakaramdam na rin ako ng iritasyon. Bakit ba parang ayos lang sa kanyang mapagbintangang aswang? Ano ba balak niya? Maging masokista. Dala ng awa, iritasyon at pagkalito, nakaramdam ako ng inis na hindi ko maintindihan. Nick, mag-sorry ka kay Anika. Matinding pambabastos na yan. Magsosorry lang ako sa kanya. At luluhod pa ako kung maiharap niyo sa akin ang aswang. Yun ay kung hindi nga si aswang. At ikaw, Mamaya pumuslit ka. Huwag kang pahalata. Kaya mo naman siguro yun dahil sundalo ka. ha? Ano? Sa may tinakbuhan mo, nung isang umaga, may napansin kang magkasangang daan, hindi ba? Oo, meron nga. Mamaya, piliin mo ang daan pa kanan. Tumbukin mo lang. Lupa na nila Aling Luning yon. Doon tayo mag-usap. Nagtataka man ako, pinilit kong makipagkita sa kanya. Gusto kong malaman ang totoo. Pero syempre, nagdala ako ng ilang pangontra. Nagbulsa ako ng asin at kumuha ng isang ulo ng bawang. Kagaya ng bilin niya, pumuslit ako. Pero Hindi ako dyan dadaan kung ako sa'yo. Magpapahangin lang po ako. Katulad ng sabi ko, mahuhuli ka dyan. Sa harap ka ng bahay dumaan. Sige po, salamat po. Ibinili nila siya sa akin. Tumutupad lang ako. Huwag mong kalimutan na dumaan ng kalamansi. Isang buong balot bago kayo umuwi dito. nang marating ko ang aming tagpuan, nakita kong nandoon na si Anika. Dala niya ang diary niya. Paglapit ko, hindi ko inasahan ang mga sumunod na katagang binitawan niya. Patawarin mo ako, Lucas. Hindi ko nasunod ang payo mo. Nang dahil sa akin, gumulo na ang sitwasyon. May 2 tao nang namamatay. Paano kasalanan mo? Anong sinasabi mo? Nung gabing nagkita tayo, isang gabing maulan, may aswang sa kasukalan. Oo. Nawawala ako nun. Hanggang sa iligtas mo ako. Nailigtas ba kita? O inilagay lang kita sa panganib? Anong ibig mong sabihin? Di ba tinanong kita noon na kung sakaling may nalaman ka at ang kaalaman na yon ay isang bagay na dapat mong sabihin, pero hindi mo alam kung dapat mo bang sabihin dahil madami ang sangkot. Harapin mo lang. Oo. Tanda ko pa yon. Hindi kita sinunod. Pinangunahan ako ng takot. Ha? Bakit? Ano bang alam mo? Kilala ko ang tunay na aswang, pero hindi ko masabi. Bakit? Ang dami nang namatay. At patuloy na dadami yon kung hindi siya mapuksa. Una, dahil hindi ko alam kung may maniniwala ba sa akin. Pangalawa, may mga masasaktan kapag sinabi ko.
Anika, kung minsan, mas mahalaga ang katotohanan. Gaano man yun nakakasakit, masaktan man, matututunan pa din namang makabawi. Isa pa, wala sa kamay mo kung paano nila yun naharapin. Tumingin muna sa malayo si Anika pagkatapos ay binigay niya sa akin ang diary niya. Kasunod noon nagsimula siyang magkwento. Ang gabi bago ang pagkakatagpo niya sa akin sa sukal ay ang gabi ng engagement party nila ng pangalawang fiancé niya. Madami niyang tao, Aling Maring. Oo, aligaga na nga yung si Luning at ang tatay mo. Kailan ba magpapakasal ang dalawang yun? Si Aling Maring naman nag-i-issue. May relasyon ba naman ang dalawa? Ineng, itong tanda ko na ito. Hininga pa lang ng tao. Alam ko na kung may relasyon o nagkakagustuhan. Sino yan? Ako ito, si Veron. Tuloy ka. Aling Maring, iwan niyo po muna kami dito ni Anika. Okay lang po, Aling Maring. Ay, siya, sige iha. Tawagin mo lang ako. Anong kailangan mo, Veron? Itigil mo ang pagpapakasal mo kay Daniel. Nagkausap na tayong tatlo. Gustong ituloy ni Daniel ang kasal namin. Akin si Daniel. Una ko siyang nakilala. Isinama ko lang siya dito para ipakilala kay tatay. Inahas mo naman. Veron, hindi ko siya inahas. Malinaw niyang sinabi sa'yo, wala siyang kahit anong pagtingin sa'yo na ihigit pa sa pagiging kapatid. Pwes, ibigay mo siya sa akin. Hindi, ayoko. Hindi laruan ng mga tao na pwede mong hingin at agawin. Kagaya ng mga bata pa tayo. Hindi ako papayag. Hiwalayan mo siya. Kung hindi, pagbabayaran mo pag-agaw mo sa kanya. Magagaya siya sa unang lalaki na inagaw mo sa akin. Pero hindi pumayag si Anika. Natuloy ang engagement nila ng lalaking nagngangalang Daniel. Matapos ang pagdiriwang, nagpaalam ito na uuwi upang sunduin ng mga magulang na kauuwi lang ng galing sa Ipan. Sa kasamaang palad, nakaengkwentro ito ng aswang habang pauwi. Hindi naman malma ang nangyari sa lalaki. Pero may mahina pala yung isipan. Nabaliw yun ang makakita ng aswang at si Anika ang sinisisi ng mga magulang ng lalaki sa nangyari. Pero ano talagang nangyari sa unang pinagkasundo sa'yo? Si Renato, kababata namin dito. Ako ang una niyang naging kaibigan. Nang maging asawa ni tatay ang nanay ni Veron, naging malapit din sila. Pero ako ang niligawan ni Renato at niyayang magpakasal. Gusto kong malaman ang totoo. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Hindi. Nagsimula ang lahat sa mga damit kong ninanakaw. Sa mga gabing nakikita daw ako ni Renato na naglalakad daw ako sa talahiban. Hanggang sa pinaghinalaan niya ako na pakawala, malikot na babae. Ano? Nagkaroon kami ng konting pagtatalo. Wala si Itay nun. Dala ng galit at pagbibintang, pinagtangkan ako ni Renato. Nanlaban ako, nagpambuno kami, hanggang sa tumama ang ulo ko sa kanto ng kama. Oh, hindi. Nang magising ako, nasa tabi ko si Renato, pero wala na siyang buhay. Hiwa-hiwalay na din ang katawan niya. Ang labandera ang nakakita ng sitwasyon. At kumalat ng bulungan na aswang ako. Grabe naman. Tumindi pang lalo ang ugong ng aking pagiging aswang nang mabaliw si Daniel. Tinangka ko siyang dalawin sa mandaluyong. Pero nagsisigaw siya nang makita niya ako. Ako daw ang aswang. Kung hindi ikaw ang aswang, sino? Hindi ako sigurado na hindi nga ako aswang. Ano? Totoong nakita ko na aswang ang isang kasama namin sa bahay. Pero paano kung isa din akong aswang? Hindi ko lang matandaan. Dahil pakiramdam ko papunta na naman sa gulo ang usapan namin, bigla akong dinukot ang bawang sa bulsa ko. Walang ano-ano'y kinuha ko ang kamay ni Anika at ipinatong doon ang buong ulo ng bawang.
Maliban sa pagkabigla, walang ibang reaksyon ang katawan ni Anika. Sunod kong ginawa ay ang pagkiskis ng asin sa kamay niya. Maliban sa medyo na mula yon, hindi umusok si Anika. Anong ginawa mo? Pinatunayan ko lang sa'yo na hindi ka aswang. Pero anong mga sinasabi ng mga tao? Kayo ni Nick, nakita niyo din ako, di ba? Diyan ako hindi sigurado. Pero isa lang ang tiyak ko. Hindi ka aswang. Kung susundin ko ang kutob ko, may tao na gumagaya sa'yo. Para pagmukhain na ikaw ang aswang. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Wala akong ginagawang masama. Sabihin mo sa akin, sino ang aswang noong gabi na una tayo nagkatagpo? Si Veron. Pagkasabi ni Anika ng pangalang yon, pakiramdam ko nabuo ang palaisipan na hindi makumple-kumpleto sa isip ko. Oo, tama. Si Veron nga. Naipaliwanag noon ang hindi ko maintindihan ang pangingilag sa tuwing makakadikit ko si Veron. Parang may nagsasabi sa akin na layuan ko yung babae. Na kahit pa naging magkaibigan kami noong kolehiyo, may parang nagbubulong sa akin na may hindi tama kay Veron. Kaya pala. Oo, mahirap mong magsalita. Lalo't mukhang malapit si Kapat rin kay Veron. Malapit ka din sa kanya, hindi ba? Sabihin na lang natin na kaibigan ko siya, oo. Parang kapatid na rin ang turing ko. Pero hindi ako ganun kalapit sa kanya. Naku, ginabi na tayo. Kabilin-bilinan ni Itay, huwag akong magpapagabi sa daan. Anika, papadilim na! Ano't nandito ka pa sa labas? Nag-usap po kasi kami. Hindi po namin namalayan na madilim na. Ano yun? Pagkalansa naman. Madali kayo. Dito na muna kayo sa aking bahay magpalipas ng gabi. Ano po? Dali-dali kaming pinapasok ni Aling Luning sa kanyang bahay. Pagkatapos ay may kinuha siyang garapon na puno ng asin. Sabi niya ibudbud namin yon sa pintuan, sa mga bintana at sa mga lugar na pwedeng pasukan. Nang matapos kami halos madilim na ang gabi, pinaupo niya kami sa sala ng kanyang bahay at sinilbihan ng mainit na maiinom. Anika, alam mo namang delikado ka kapag inaabot ka ng gabi sa daan. Mawalang galang na po. Maaari ko po bang malaman kung bakit? Nagsimula ang lahat noong 12 taong gulang itong si Anika. Kasabay ng pagdating ni Veron sa aming lugar. Kasi po, Anika, baka hindi ka maniwala. Dahil sobrang pagmamahal mo dyan sa impacta mong stepsister. Pero matagal na naming alam ng tatay mo na matagal ka na niyang pinagbabalakang patayin. Po? Pero bakit po? Selos. Inggit. Minsan kang ginabi sa paglalaro kasama ng aking anak na si Diego. Pauwi ka na nang biglang may kumaladkad sa'yo. Ang sabi mo asong ulol. Pero kami ng tatay mo. Alam naming hindi yun basta aso. Pero anak po ni Itay si Veron. Anika, si Veron ay stepdaughter lang ni Patricio. Ang totoo niyan, isang mangkukulam na may sira sa ulong nanay ni Veron. Nasiraan ng bait dahil sa paggamit ng itim na mahika. naku po. Pero bakit hindi po gawa ng paraan ni Kapat rin ang problema ni Veron? Mahal niya eh. Napamahal na sa kanyang bata. Hindi niya kayang salingin. Isa pa, nitong huli na lang din niya nalaman na si Veron talaga ang aswang. Noong una din kasi naniniwala siyang si Anika ang aswang. Pero manggagamot po siya, hindi ba? Hindi po ba niya naramdaman? Hindi si Kapat rin ang totoong albularyo, kung hindi si Celerino. Si tatay? Kung sa bagay, matagal na ako may kutob na si tatay nga ang albularyo. Pero bakit kailangan ni tatay ng frontman? Parang hindi ko maintindihan. Para malansi ang mga kalaban. Mabibigat kasing puwersa ang kinakaharap ng tatay mo.
Nagkwento sa amin si Aling Luning. Nalaman niya na si tatay ang totoong albularyo nang ipagamot niya ang bahay niya sa mga ito. Kay Kapatring siya lumapit at agad naman itong nagpaunlak ng gagamutin ang bahay niya. Pero sa pagtataka ni Aling Patring, bakit may kasama? Celerino, ihanda mo na ang mga gamit. Kailan nagsimula itong mga pag-iyak? Nang mailibing ang aking anak na si Diego. Mahirap patahimikin ang kaluluwang gustong magigante. Kanino naman gustong magiganti ng aking anak? Sa akin? Sa anak mo, Patricio. Ano? Anong sinasabi mo, Celerino? Luning, ang anak mo ba, bago namatay, may binitiwang pangako o may gustong gawin na hindi natupad? Gusto daw niya akong makasama sa pagtanda ko at maalagaan niya ako. Nagbabalak na din siyang mag-alok ng kasal sa anak ni Kapatring. Ang anak ko? Sino? Si Veron. Simulan mo na, Patricio. Handa na ang mga gamit to. Diego, makinig ka. Ikaw ay pumanaw na. Hindi ka na parte ng mundong ito. Tanggapin mo na ang iyong sinapit. At pumunta ka na sa liwanag. Ilang ko po, imposible na ito. Layasan mo na lang ang bahay mo, Luning. Ipasunog mo na. Ayon kay Aling Luning, pagkasabi ni Kapatring na sunugin ang bahay, lumutang ito sa ere at hawak ang leeg. Animoy may kung anong puwersa na di makita ang may sakal dito. Vince Malum et Benedict Nobis Lucitua. Makita mo ang liwanag ni Batala. Magbalik ka sa liwanag, Diego! Nang mapakalma ang multong nagwawala, napag-alaman nila na si Veron ang pumatay kay Diego. Nilapan nito ang lalaki nang malaman ng kanyang lihim. Pinatay ni Veron si Diego. Isang gabing maulan, 2 taon na ang nakalilipas. Aling Luning, hayaan niyo na po akong lumabas. Ano? Ako po may kasalanan kung bakit namatay si Diego. Anong sinasabi mo, Iha? Paanong ikaw? Si Veron ang may kasalanan. Si Veron ang aswang. Noong nilalapa po ni Veron si Diego, nandun po ako. Nung maulang gabi ng Mayo 16, 1998, nandun po ako. Lucas, ang tao na nilalapan ng aswang ng gabing yon ay si Diego. Paano? Iha, magpaliwanag ka. Anong nagyari? Bakit? Aling Luning, matagal na pong may gusto si Diego kay Veron. Ginagamit lang po niya akong pampaselos kay Veron. Nang gabing yon, nag-propose po si Diego. Pero nag-away po sila. Pinagbibintangan po kasi ni Veron si Diego. Diyos ko. Lumalim po ang away nila. At bigla na lang pong nagbagong anyo si Veron. At sinugod po ng kagat si Diego. Sasabihan ko po sana noon si Diego, pero huli na ang lahat. Hindi po ako nakagalaw sa pinagtataguan ko. Ang aking anak. Ang kawawa kong anak. Diyos ko, Diego. Nandito ang impakta. Anika! Lumabas ka dyan! Anika! Lumabas ka dyan! Bago pa ako magalit! Veron, Lucas, kasama ka ni Anika? oo. Napasarap ang kwentuhan namin. Ganun ba? Umuwi na kayo. Hahanapin ni Itay si Anika kapag inabutang wala sa bahay. Salamat sa pag-alala. Pero bukas na kami uuwi. Gabi na, oh. Kung ganun, buksan niyo itong pinto. Bakit nakalak? Patuloyin niyo ako! Buksan niyo sabi ang pinto eh! Akin na si Anika.
Okay na sabi! Sa gitna ng pagwawala ni Veron, nakita kong tumayo si Aling Luning. May kinuha siyang bote na may malinaw na likido. Umusal siya ng maikling dalangin at dumiretso sa pintuan. Gusto mo talagang pumasok? Sige! Aling Luning! Wag! Patay na kayo ngayon. Ano ito? Para ito sa anak ko na pinatay mong demonya ka! Ang buka ko! Papatayin kitang matanda ka! Hindi pa tayo tapos. Maging ikaw, Anika. Tandaan mo yan. Hindi ka pwedeng sumaya. Dapat parehas lang tayo. Malungkot. Nag-iisa. Ang akala ko mamamatay na tayo. Anong nangyari sa magandang si Veron? Para siyang may sanim. Ay, Diyos ko, nakakatakot talaga ang aswang. Ang anak kong si Diego. Nakakaawang karanasan niya ng lapain ng aswang. Pagdating ng umaga, umuwi na kami. Kasama namin si Aling Luning. Medyo malayo pa kami, pero sinalubong na kami ni Aling Maring. Grabe ang yakap niya kay Anika. Anika! Ay, salamat naman at ligtas ka. Ay, akala ko kung ano nang nangyari sa iyong bata ka. Pinatuloy po kami ni Aling Luning sa bahay niya. Anika? Oy, bakit ka lumuluhod dyan? Tumayo ka nga, Nick. Anika, patawarin mo ako sa pagpintan sa iyo. Sa mga masasakit na paraatag ko sa iyo. Mali ako. May mali din naman ako eh. Hindi ako nagsalita. Tama na, Nick. Tumayo ka na dyan. Si Veron, nasaan? Eh baka nagpapagaling ng paso niya. Ano po bang isinabi niyo sa kanya? Holy water yon, bigay sa akin ni Celerino. Galing pa daw Vatican yon. Sama-sama kaming bumalik ng bahay ni na Anika. Nagpahinga saglit at pagdating ng tanghali, habang hinihintay namin na bumalik sila tatay at kapatring, nag-usap na kami ni Anika. Inabutan ko siya sa may likod bahay, nakatanaw sa malayo. Nandito ka pala. Hinahanap kita. Bakit? Gusto sana kitang makausap. Sige. Ano gusto mong pag-usapan? Una, desidido ka na ba sa naging desisyon mo kanina? Delikadong gagawin mo. Sa katangahan ko, sa kahinaan ko, ilang buhay nang nawala. May nasira na din ang kinabukasan. Alam ko, sasabihin na naman ninyo hindi ko kasalanan na naipit ako sa sitwasyon. Pero nasa akin ang desisyon, hindi ba? Anika, Niloko kong sarili ko sa hindi ko paggibo. Nagiging bayani ako na ako ang nagsasakripisyo, pero ang totoo, nagtatago lang ako sa likod ng mga tao na pumoprotekta sa akin. hindi mo naman hiniling na protektahan ka. Kahit pa. Kaya naman naisip ko, panahon na para ako naman ang bumawi. Gusto ako ni Veron? Pues, ako mismong lalapit sa kanya. Tatapusin ko na to. Ayoko nang may mapahamak pa sa mga taong mahalaga sa akin. Gusto kong isipin na kasama ako doon. Hindi ka mahalaga sa akin, Lucas. Alam ko. Naiintindihan ko. Pero gusto ko pa rin ituloy ang kasalang ito. Kahit maging magkaibigan na lang tayo. Mahal ka sa akin, yun ka. Dahil sa'yo. Kaya ako tumapang. Hindi ko gustong mapahamak ka. Natulala ako sa sinabi niya. Parang suntok na kung saan ang galing. Nakaalis na siya sa harapan ko. Nakatulala pa rin ako. Pabalik ako ng bahay. Pakiramdam ko nakalutang pa rin ako sa alapaap. Papasok ako ng bahay ng... Ha? Ano yun?
May tao ba dyan? Ako! At sinusundo na kita! Puti. Yun ang nakita ko nang hatawin niya ang ulo ko gamit ang baseball bat na hawak niya. Bago ako tuluyang nawala ng ulirat, narinig ko pa ang sigaw ni Nick at ni Anika. Tinatawag ang pangalan ko. Ang huling naramdaman ko ay ang mabilis na pagkaladkad sa akin sa talahiban. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nawala ng malay. Basta pagising ko, nasa isang kubo na ako. Aray! Masakit ba? Veron! Anong... bakit ako nakatali? Baka kasi tumakas, King. Malulungkot ako. Veron, pakawalan mo ako. Mag-usap tayo ng ayos. Maayos naman tayo nag-uusap ngayon. Mga siko at paa mo lang naman ang itinali ko. Hindi naman ang bibig mo. Kung hihingi ka ng tawad sa pamilya mo, alam ko tutulungan ka nila. Ha? Talaga ba? Lucas! Lucas! Bulag ka ba? Nakita mo ba kung paanong nagkabit ng mga pangontra sa asul si Itay? Tagtad ang bahay namin. Pinoprotektahan niyang gagawin si Anika. Stepdaughter lang din naman niya yon. Dahil pinagtatangkaan mo ang buhay niya. Natural. Puprotektahan siya ng tatay mo. Eh di sa'yo na din ang galing na mahalaga si Anika sa inyong lahat. Bakit? Ako ang matagal niyong nakasama. Kayo ni Itay. Ikaw, hindi si Anika. Mahalaga kayong dalawa. Ayaw ng tatay niyo na may mapahamak sa inyong dalawa. Kung hindi ka mahal ng tatay mo, matagal ka na niyang inabo. Kung minsan napakahirap unawain ang pagmamahal ng mga magulang. May ibang nananakit. May iba namang hindi nagpapahalata ng pagmamahal. At may iba na sadyang walang pakialam. Sa kaso ni Veron at Anika, nakakalungkot na hindi lang naunawaan ng lubos ni Veron ang pagmamahal ng ama nila. Maging si Anika, mali din ang pagkakaintindi doon. Nakakalungkot isipin na ang lahat ng gulo nila ay dahil sa pagmamahal. Pero mali din ako. Pagmamahal? Wala akong nararamdaman na ganun para kay Anika. Inggit? Selos? Yun ang meron ako. Pareho lang kami na naulila. Walang nanay. Pero bakit yung babaeng yun? Bakit parang normal ang lahat sa kanya? Ano bang sinasabi mo? At ano yung hawak mo? Saan mo nakuha yan? Ito? Ninena ko sa bag mo. May nakita ako eh. Baka may mapagamitan ako. Kaya kinuha ko. Eh sigurado ako na nandito lang sila. Paano nila nalaman na dito kita dinala? Ako man nagtataka paano nalaman ng tatay ko na nandoon ako. Bagay na malalaman ko pagkatapos ng lahat ng gulo. Pero sa ngayon, opo Madam Venus, akala ko katapusan ko na. Pero nang dumating sina tatay, lalo lang nadagdagan ng alalahanin ko. Takot akong mamatay, pero mas takot akong madamay ang mga mahal ko sa buhay. Paano bang nangyari na ako ang damsel in distress? Nakakahiya, pero wala po akong magawa. Veron! Tama na! Alam na namin ang lahat! Lumabas ka at mag-usap tayo! Ganyan ka ba kapatay na patay sa fiancé mo? Daig mo pang aso na nag-iinit. Talaga namang nasundan mo kung nasan kami ni Lucas. Hindi ako. Kung hindi si Aling Maring. Ano? Beron! Bilang huling pagsisilbi ko sa pamilya nyo, mainam na piliin mo ang landas ng kabutihan bago ka tuluyang mapahamak. Ang tanging gusto ko lang makasama. Kung mapahamak man ako ay siya. At kung sakaling mabigyan ako ng pagkakataon na mabuhay ulit, siya lang ang gusto kong makasama. Veron, kumalma ka muna, ha? Makapasaktan mo si Lucas, pati ang sarili mo.
Ito yung parte na kahit po ako hirap maniwala. Pero totoong nangyari. Habang hawak ako ni Veron sa isang kamay at sa kabilang kamay naman niya ay ang granada na kinuha niya sa bag ko. Nilapitan ni tatay si Aling Maring at inabutan ng langka. Pagkatapos nun, binigyan niya ng halik si tatay at biglang lumiwanag. Diwata pala si Aling Maring. Bantay ng namayapang ina ni Anika. Wala kayong magawa, no? Akin ang huling halakhak! Maring, mali. Besana, palagay ko. Ito na yon. Gayon na! Sigurado ka pa! Oo, sigurado ako. Ito ang laka. Tanggapin mo ang buong puso kong pasasalamat at ang pangako na gagawin kitang ninang ng unang apo ko. Sinabi mo yan! Lintik na! Ang liwanag! Ang mata ko! Nakakabulag ang liwanag. Walang nagawa si Veron kung di bitawan ako. Sinamantala ko yon. Tinabig ko siya gamit ang balikat ko at nang matumba siya, nanakbo ako papunta kina tatay. Saglit ko nabistahan ang babaeng ubod ng ganda na nababalot ng puting liwanag bago yun tuluyang nawala. Mga walang hiya! Anak! Veron! Bitiwan mo na yan, ha? Pag-usapan natin ito. Huwag mo akong matawag-tawag na anak! Hindi kita tatay! Hindi! Hindi! Magkaganon pa man. Anak pa din ang trato ko sa'yo. Mahal ka ni tatay. Tama na, ha? Tutulungan kita. Tayong dalawa. Alam ko na sa katulad ko, wala na akong pag-asa. Humingi man ako ng tawad, wala na eh. Hindi din ako mahal ng lalaking gusto ko. Lahat sila. Ayaw nila sa akin. Ako, anak. Mahal kita. Kahit ano ka pa. Pareho kayo ni Anika. Kahit hindi ko kayo dugot laman. Mahal ko kayong pareho. Ako din, Veron. Mahal kita. Kahit aswang ka. Pero ayoko ng pagmamahal mo, Nick. Si Lucas lang ang gusto ko. At ayoko nang may kahati, Itay. Gusto ko ako lang. Ganoon natapos ang buhay ni Veron. Nakakaawa ang taong katulad niya. Dahil sa mata ko, gumawa siya ng bagay na wala namang kinahinatnan. Inaksaya din niya ang pagmamahal na inialay sa kanya ng iba. Galit. Oo, 100% po na galit ako sa kanya, Madam Venus. Dahil ang ginawa niyang pagpapakamatay sa harap namin ay isang bangungot na hindi na mawawala sa isipan naming lahat. Sabi nga sa English, scarred for life. Kinailangan pa ni Nick na magpa-psychiatrist para lang makatulog ng maayos. Dahil doon, hindi na din siya nakakuha ng maayos na trabaho dahil sa history niya ng psychiatric therapy. Kaya naman, ginawa na lang namin siyang partner sa negosyo. Anong message ko? Sana maging iba tayong lahat kay Veron. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede na tayong manalanta ng iba. Huwag din tayong maging katulad ng misis ko noong kabataan pa niya. Kumilos tayo. Hindi kikilos ang mundo para sa atin, para magbago ang ating sitwasyon. Maraming salamat po, Lucas.